sa balat ang matinding init sa Cavite. Ngayong araw, naitala sa probinsya ang pinakamataas na heat index sa bansa. Ayon sa Pag-asa, nasa danger level ng ganitong init na pwedeng magdulot ng heat stroke. Ang pangyayari ito ay isa sa ngayon ay matahimik at naunlad ng bayan. Sa intern doctor at mga intern nurse, almost 2 years na sila nandito. Malaki pong tulong ang nagkaroon po ang barangay Pacheco ng buong mga intern. Tapos, ang pinaka-challenge po namin ngayon sa nutrition, halimbawa po din ngayon sa feeding program, yung po mga operation po na ibang nanay na hindi nagpupunta bilang kami po nagluluto, asikaso. Amin na pong iniha-house to house tour binibigay namin sa kanilang mga hindi na pupunta. At saka po yung mga init ng panahon po ay parang isa pa rin po namin challenge dahil sa sobra pong init. May mga bata po talaga hindi maka-attend. Kaya amin na lang po sinasama po sa house to house po. Talagang malaking epekto talaga yung ng init kasi maraming tao ang nagkaroon ng halos ubo. Dahil siguro sobrang pawis sa likod, yung hindi na halos natutuyuan ng pawis na nagigisanin ng matagalang ubo. Ako man po isa sa naging hanggang ngayon meron pa. Parang mahirap. Gawa kulang sa tubig, yung napupuyat ka, sa kababantay ho ng tubig para tumulo, talagang naghihirap sila kasi walang maipagluto, kundi dinadala ng bombero ng kahirap. Napakalaki yung epekto nito sa amin, mga farmer, dahil tulad ngayon, yung lahat ng aking halaman, hindi halos pakinbangan, tulad ng pinya. Yung aking pinyang dapat bumunga lahat ngayong taong ito, nasa mga 10,000 puno yon. Siguro ang bubunga nasa mga 7,000, lahat natuyo. Wala akong maaani. Ang mga tao pwede hong maapektuhan para sila makapagpa-check up dito dahil may iwas ho sila sa init. Kasi takot din ho silang ma-heat stroke sa sobrang init. Tapos ang isa ho naman talaga ay yung medyo malalayo. Bagay ho, yun naman kung talaga kailangan nila kahit ho mainit, kailangan ho nila pumunta rito. Ang problema nga ho, siguro ho, sa panahon ngayon, wala naman silang, dahil iwas na nga ho sa mga lumabas ng bahay, kaya sila ho hindi nakakaparin. What's one initial obstacle or something that you found it difficult at first while trying to adjust or integrate into the community dito sa Magallanes? I think for me, it's yung pagpapapunta ng pasyente sa clinic. Sanay sila na hanggat hindi pa sobrang hindi pa sila lalapit. Tapos minsan hindi ko sure kung yung mga ni-request na laboratory, kung napagawa ba. So parang mahirap talaga siya na minsan tatanungin mo na lang din yung mga BHW kung kamusta ba sila since kilala naman talaga nila lahat. Oo. Siyempre tatanungin mo siya like, ma'am, kaya ba ito ipagawa?
Tapos sabihin nila, susubukan. Pag sa gamot, naghanap talaga tayo ng alternative, for example, for mga infections, alternative antibiotics, kung ano lang yung meron tayo sa RHU, yun lang magbibigay natin kahit second line or third line pa yan. Nagtutulungan po kami. Kami po kung ano po ang aming mga gawain, kami po sasama-sama, nagtutulungan. Kung ano man po ang aming ginagawa dito sa aming barangay. Bawat isa po sa amin, talagang nakikisama, nagtutulungan. May 4 silang piniling issues such as yung malnutrition, yung non-communicable diseases such as yung diabetes and hypertension, oral health, and adolescent health. Sa adolescent to, talaga ang barangay Kulungan, wala pa hong maraming alam tungkol sa adolescent. Marami hong kabataan na talaga hong kailangang mabigyan ho ng mga sapat na kaalaman para ho sila makaiwas sa lahat ng problema, para yung lahat ng hindi ho dapat gawin ay maiwasan nila. Parang ganun din naman sa malnutrition, no? Yung sa amin kasi parang, ganito pala, hindi pala dapat yung nutrition programs bigay lang ng bigay. Kailangan magkaroon ng sustainable na mga efforts to a point na yung stakeholders mismo magkaroon ng capacity to help themselves. So we're still in the early stages of planning pa kasi on mga perceived na problems for every barangay. So ang vision ko talaga is eradicate tooth decay as possible. Hindi natin na sa iba na parang wala lang. So disregarded mostly ang oral. Talaga natin, ma-sustain natin yung orally healthy individual. Magallanes na kung hindi siya magkakaroon ng isang program na pwedeng mag-stop dun sa mga nangyayari sa mga kabataan, maaaring mas lalo pang lumaki yung case, no, lumawak. Kaya nakikita ko na siguro dapat may makapag-implement ng isang program na continuous na nangyayari. Yung iba, hindi makabili. Tulad ng mga gulay, meron mga iba na masipag magtanim, malaking bagay. Ganyan bibilhin yung sa mga bata na malnourished. Kung interesado kayo, nag-set agad ako ng araw. Pumunta kayo. So, nagulat ako, dahil pumunta. So, yun. Doon nagsimula. Doon po talaga nag-start. And sabi ko nga, bukod sa mamamonitor yung sakit, hindi matutulungan natin. Next question, what one thing that surprised you about the people of Magallanes? Yung very welcoming, tapos parang isasama ka nila sa lahat. Oo. Kahit bago ka lang, parang hindi mo talaga mafe-feel na iba ka sa kanila kasi very welcoming sila, parang nagiging part ka na rin ng family. Parang nakakatuwa lang na yun. Laging sama-sama, parang sama-sama kayong kakain, sama-sama sa lahat. Nga, nadala ko sa ilog. Parang hindi lang siya like trabaho lang talaga when it comes to like health work. It's more than that talaga. Kitang-kita mo naman talaga na tinadamayan nila isa't isa. Bilang taga Magallanes, paano niyo po mailalarawan o paano niyo madedescribe yung komunidad dito? Okay naman, ito Magallanes, dito yung tao, mababait, mga masisipag. Siyempre, nangangarap kaming sana'y dumating ang araw na guminhawa yung buhay ng mga taga rito. Kung dito halos lahat ng taga rito ay farmer.
Yung mga ayuda sa yung mga dagdag puhunan, mga konting mga fertilizer, mga ganyan. Pangarap po namin, sana pa yung mapaunlad pa yung aming barangay. Medyo tumaas-taas naman po sana ng level. Po, hindi lang po ako, kaming lahat dito sa Magallanes na ay patuloy na umunlad o lumago ang pagkakaroon ng mga dagdag pangkalaman na magkaroon ng matatag at nakaisipan o programa na magpapaunlad pa sa Magallanes. Ang Magallanes po kasi maalaga. Yung talagang inuuna po, si Mayor lagi inuuna niya yung kalusugan ng mamamayan. Hindi niya, tsaka yung, syempre, kabuhayan. Kasi una-una po yung kalusugan. Paano ka nga lang makakapaghanap buhay kung ang kalusugan po ay hindi naman okay? So, yun po. Isa mga kalusugan din ng mamamayan. Siguro po, Dok, maging ang Magallanes talagang aware sa lahat ng mga nararamdaman. Kumbaga po, parang yung mga matuklasan ng mas maaga na yung kalusugan na talagang sila ay ma-detect dito sa na para maiwasan yung mas maagang early disease, kumbaga po yung mas lumala yung kalusugan ng bawat po. Sa akin naman, siguro, sa community medicine, as in community talaga siya. As I said earlier, hindi ang pagiging doktor sa komunidad, hindi nagtatapos sa clinic mo. Hindi mo naman pinapalapit yung tao sa clinic para ibigay mo ang programa. Ikaw yung lumalapit mismo sa tao para magbigay ng programa. Ang pagiging community doctor, hindi naman din siya nagtatapos sa mga clinic natin. Pag laglabas mo ng clinic, tatakbo ka lang, magja-jog ka lang sa may ganito na, 'di ba? Yung nasa palengke lang tayo, may informal consults, may informal updates sa mga pasyente. Pumunta tayo dito sa Magallanes para turuan sila na mag-develop ng kanilang sariling community projects, kanilang sariling health projects, health programs. Sana in the future, yung Magallanes yung magturo na sa mga karatig bayan, karatig lalawigan, kung paano gumawa ng sarili nilang health programs na epektibo, na nakaayon sa kapasidad ng mga tao sa klima at sa characteristic ng economic, financial, and all aspects ng isang community.